Hello guys and welcome back to my YouTube channel. At for vlog for today ay pag-usapan natin, Pastor, anong oras po ba ang pinakamagandang manalangin? So it's all about prayer yung pag-usapan natin. Tandaan po natin, God command us always to pray. In 1 Thessalonians chapter 5 verse 17, nasabi niya po yan, pray always. Kung titinan po natin, lagi kang manalangin. Ang Diyos po yung nagkukumanyan, hindi po tao, hindi po yung mama, hindi your papa, hindi po yung tatay, nanay, hindi din po your teacher. Ang nagkukuman po dyan ay ang ating Diyos na siyang nagpapahiram po ng ating kalakasan, ng ating buhay, ang ating hininga, at nagbibigay ng mga pagpapala, pag-iingat sa atin. So, wala pong pinipili po yung oras sa panalangin. As long na nakilala mo si Jesus, that your personal Savior, kapatid, mag-set ka ng oras for your devotion, mag-set ka ng oras for your pray sa Kanya. Dahil kinukuman po tayo na pray always. Hindi po natin dapat gawing takbuhan lang po si Lord na pag may kailangan ka, iiyak ka, Lord, ito yung kailangan ko, Lord, tulungan mo ako. Lord, please, ito yung problema ko. Para ang nangyayari po ay kinakausap mo na lang po si Lord kung may kailangan ka. Kapatid, itigil na po natin yung ganun na mentalidad na kapag may kailangan ka, tsaka ka lang mananalangin. Alam niyo po ang gusto ni Lord, may kailangan ka man o wala. No, nasa problema ka man, nasa kapighatian ka man, masaya ka man, may sakit ka man, may pinagdaraanan ka man, you always pray to God, talking to God. Alam niyo ko, gaya po itong example po sa ating mga magulang na kapag lagi mo kinakausap po yung inyong mga magulang, alam niya po yung mga pangangailangan niya sa iyo. Dahil meron kayong communication between you and your father and mother. Ganyan din po ang ating Ama na sa langit na kung meron kang communication sa Kanya, no, wala ka mang kailangan o may kailangan kay lagi kang nakikipag-usap sa Kanya. Kapatid, kung malapit ka kay Lord, malapit din siya sa iyo. So napakadali na lang ibigay, iabot yung mga pinapanalangin mo. Apwat, bakit po? Dahil lagi kang nakikipag-usap sa Kanya. Kaya po sa gabi na to, per 1 Thessalonians chapter 5 verse 17, pray always. No, wag mo nating gawing takbuhan lang si Lord. Gawin mo na meron kang time na sineset para manalangin. No, yun po yung tinatawag nating devotional. So kaming mag-asawa, ang devotion po namin before we sleep, mayroon kaming 30 minutes to 1 hour. No, kasama na doon yung pananalangin, pagbabasa ng mga salita ng Diyos, may devotion kami mag-asawa. Yung pagdating ng umaga po, dahil hindi ko po kami sabay na gumigising, mayroon kaming personal devotion na sa umaga. So ganun yung ginagawa namin, wala pong oras na pinipili. As long the Holy Spirit convict you to pray, pray. Kaya po mga kapatid, yan po yung pinag-usapan natin gabi. 1 Thessalonians chapter 5 verse 17, pray always. Nawa po huwag kayong magsawang manalangin dahil po yung mga taong babad po sa panalangin, babad po na lumuluhod para sa kanyang pamilya, babad na lumuluhod para sa kanyang salvation, babad na lumuluhod na sinasabi, Lord, hindi ko kaya kung wala ka. No, yun po na kahit anong bagyo po na dumating sa kanyang buhay, naniniwala po ako na kahit anong problema dumating sa kanya, naniniwala po ako, hindi po siya matitinag. Kaya kapatid, pray always and don't stop talking to our Creator. Pinapahiram niya yung hininga na galing sa kanya para kausapin mo siya. One of worshiping our God is to pray. Kapatid, huwag mong kakalimutan yung itunuro ko for this night. Pray always. God bless you and don't forget to share, subscribe my channel. Just comment below yung mga topic na gusto nyo pong pag-usapan. And Pastor Jan and Pastor Mavil is balik po sa vlogging. Kaya po, support my channel and we will our income for this channel is to share for the youth na nag-aaral po. God bless and see you next vlog.